God first morning po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay muling mag-aaral ng salita ng ating Panginoon at mga karanasan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, Diyos na nagbibigay sa amin ng buhay at kalakasan, pahintulutan niyo, Panginoon, na maunawaan namin ang inyong mensahe at kami naman magamit namin ang aming mga sarili sa inyong banal na gawain. Amen. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay may title na Unparalleled Mission Growth, 1900 to 1950. This is just the part 2. So, ating memory verse or key text natin ngayon is found in Ezekiel chapter 17 verse 8. It had been planted on good soil by abundant waters, and it might produce branches and bear fruit and become a noble vine. So, yun daw po isang halaman na itinayo o itinanim sa mabuting lupa at maraming mga tubig. No? Ito'y nagbubunga ng marami. So, ito po ang ating pag-aaral ngayon. Pahintulutan niyo po na hindi ko nababasahin isa-isa yung ating devotional, but instead ito'y sinamarize ko na lang at ibibigay ko po sa inyo yung mga figures kung paano ang gawain ng ating Panginoon ay lumago unti-unti sa tulong ng ating Panginoon. So tayo po ay magsimula doon sa lugar ng North America kasama yung mga non-North America. So ibig sabihin yung mga outside North America, ito po yung figure na ibinigay sa atin upang ating maunawaan na ang gawain talaga ng ating Panginoon ay lumalago. Noong 1890, ang mga workers natin sa North America is 255 lang. No, kakaunti yun. At ang members ay 27,031. Samantalang outside North America, so ang ating pong mga workers ay 5. 5 lang. So, kaunti, no? At ang members natin ay 2,680. So, medyo mabigat ang gawain, lalo na sa ating mga workers, na pangunahan at hindi daw mga tao na sadyang marami kumpara sa kanilang bilang. But after 20 years, noong 1910, nabago na po ang figure. Sa North America, ang workers natin ay 2,326. Ang members natin ay 66,294. Sa non-North America, ang ating workers ay biglang dumami. Kasi nga po, napakalaki ng gawain doon outside North America, kaya kailangan ng maraming worker. 2020, at ang mga members natin ay dumami din, 38,232. After 20 years again, after 2 decades, noong 1930, ang ating mga workers sa North America ay 2,509 at ang members natin ay 120,560. So, dumami na talaga siya. Ito ang napakabuting balita sapagkat outside North America, ang ating mga gawain ay natagpasan even our workers inside North America. Kasi nga po, malaki talaga yung gawain natin sa lugar na yon. Sila ay naging 8,479 workers and then ang members ay 193,000. Sadyang napakarami kumpara sa North America. 193,693. And after 20 years, here is the figure. Ang worker natin sa North America is 5,588. At ang members ay 250,939. Sa non-North America naman ay 12,371 ang ating mga workers. At ang members natin is 505,773. Sadyang napakabuti ng Panginoon sa mga figure na ito. Sapagkat nakita natin kung paano sa isang maliit na mga samahan, ito'y lumaki, lalo na doon sa outside North America. Yung mga lugar na yun ay yung mga lugar ng Germany, ng England, ng Australia, and later ay kanila rin pinangalan, mga minamahal ko mga kapatid ng Middle East, ngayon din po ang East Africa. So, napakalaking gawain ang nakalaan sa bayan ng Diyos
Subalit dito sa figure na ito ay makikita natin na marami silang na-accomplish paglipas ng maraming taon. Lagi po natin tandaan, hindi po yan nangyari ng madalian. So, by this figure, mga minamahal kong mga kapatid, gusto ko pong mag-iwa ng dalawang reflection na nakita ko sa ating devotional. Number one, the right place is not enough. There must be the right response. Naalala ko nung panahon ni Elijah, nung nilalabanan niya yung mga propeta ni Baal. So, nasa isang lugar lang sila. Nasa Mount Carmel lang sila. They were in the right place. Pero nung gumawa yung mga propeta ni Baal, ay hindi ito nagtagumpay. Samantalang mo si Elijah na ang gumawa ng may pananampalataya, ito'y talagang nagtagumpay. Ano ang gusto kong puntahin sa ating mga minamahal kong mga kapatid? Tayo ay binibigyan ng ating Panginoon ng mga lugar, mga right place na dapat nating pangaralan. Kumbaga doon sa ating memory verse doon, kanina ay mayroon talaga mga mabubuting mga lupa na dapat natin pagtaniman. Subalit, hindi enough yun. Kinakailangan natin ng mga workers ng ating Panginoon. Katulad ng mga figures kanina, from 5 lang, yun sa outside North America, so hanggang sa sila'y dumami ng dumami. Sabi ni Ellen White, Gospel Workers, page 183, the success of the gospel message depends upon the consecration of its advocates. So si Elijah ay mayroong kakaiba sa kanya compared to sa mga prophet ni Baal. So yun yung hinahanap sa atin. It is our faith to God. It is our willingness na paggamit doon sa gawain ng ating Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. So maraming mga gumagawa, maraming mga tao na nandiyan sa bakri na yan, pero ang Panginoon ay gamiting makapangyarihan yung mga tao talaga na nagtatalaga fully ng kanilang sarili sa ating Panginoon. Christian Service, page 68, the work of God in this earth can never finish. Hindi daw ito matatapos until hanggang the men and women comprising our church, mga kapatid, church membership, run the work and unite their efforts with those ministers and church officers. Kanina tinitingnan ko yung figure. Nung inaaral ko ito mga kapatid, nakita ko na nagsimula sila sa 5. But I do believe yung 5 na yun ay hindi talaga sila 5. Because they are only the ministers, the workers. I do believe na yung mga members nila ay kasangkot din sa banal na gawain ng ating Panginoon. Even in our mission today, kapag yung figures lang ng ating mga pastors ang ating tinignan, I can say nakakaunti sila compare sa napakaraming mga gawain na itinalaga ng ating Panginoon sa ating misyon. But with the members of the church, this church, mga minamahal kong mga kapatid, I do believe na kung yung mga member ng bawat iglesia ay magtatalaga ng ating mga sarili sa ating Panginoon, mga kapatid, at tayo magkakaisa, tayo magiging makapangyarihan para tayo yung nagtanim doon sa mabuting lupa na ito ay unti-unti sa tulong ng ating Panginoon ito mga kapatid ay lumago. Ang ating CLPM ay bago lamang na misyon. Subalit ako'y naniniwala na ito'y magiging isang makapangyarihang misyon sa tulong ng ating Panginoon. The second reflection gusto kong i-share sa inyo mga kapatid. Great growth does not happen overnight. It takes time. So madali sa atin na makita yung figure, ito na sila dati, sila yung 500,000 na sila. Madali sa atin makita yung figure kasi ito na inireport lang sa atin ito, o pinakita lang sa atin ito, o sinabi lang sa atin ito. Pero yung years na lumipas, mga minamahal kong mga kapatid, yung growth nila ay hindi nangyari overnight. Great growth does not happen overnight. It takes seasons, storms, and silent days of waiting. So may mga panahon siguro na yung ating mga workers, even the church members, may mga panahon na naghihina din sila. May mga panahon na nahihirapan din sila. May mga time na gusto nilang mag-give up
O meron talagang mga nag-give up sa gawain, mga minamahal kong mga kapatid. Pero mayroon at mayroon ng mga kapatid sa pananampalataya, mga taong lingkod ng Diyos, na sa kabila ng mga mahirap na panahon, sa kabila ng mga gawain na para bagang walang kasiguruhan sa ating mga paningin, sila nagpatuloy na nagtiwala sa ating Panginoon. It takes trust that what is seen is still at work, preferring life for the life. Sabi ni Ellen White, Gospel Workers, page 489, the cause of God is not to be carried forward by one mighty effort. So itong ating gawain, ating mga kapatid, hindi ito magagawa ng isang biglaan. No, na ito na, talagang napakadami na ng sumunod sa ating Panginoon. But sabi dito, but by patient, persevering labor. Ito yung nangangailangan ng mga tao na magtsatsaga talaga, magtitiis, maghihirap, at patuloy na hihingi ng tiwala sa ating Panginoon upang makapagpatuloy sa gawain na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. 1 Corinthians 3, verse 6 and 7, I planted, Apostles watered, but God gave growth. Only ang Panginoon ang magpapalago ng gawain ng ating Panginoon. Pero ang gusto ko i-point sa atin, mayroong nagtanim, mayroong nagdilig nito, marahil mayroong nagpalaki nito. Ibig sabihin, ang gawain na ito ay hindi biglaan na nung itinanim mo, ay umani ka na agad. So maraming mga panahon na paghihirap. Kung ini-imagine natin kung paano yung mga gawain sa bukid na hindi basta-basta na nandiyan na agad sa plano natin yung kanin na masarap. Kundi pagkus na i-imagine natin kung paano naghirap yung isang magsasaka na kanya itong binungkal ang lupa, inayos ang lupa, kanya itong tinaniman, kanya itong tinignan, nilagyan ng pataba, at marami pang iba mga kapatid. Sa kabila ng mga mainit na panahon, ay patuloy siyang pumupunta doon. Sa kabila ng may mga panahon na para bagang napapagod siyang bumalik sa bukid, subalit ginagawa niya ito. Subalit ang point ko mga kapatid, siya nagpatuloy, and at the end mga kapatid, nakita ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Yung ating pinag-aaralan ngayon na simula noong 1890, dahil nagtapos noong 1950, mga minamahal ko mga kapatid, 60 years in the making, yung napakaraming mga members na tumanggap sa ating Panginoon. Hindi po ito biglaan, subalit ito'y nangangailangan ng tiwala sa ating Panginoon. And I want to quote the last part ng ating devotional ngayon, lest we forget, page 357. Step by step, God was still leading His people. Mga kapatid, napakasarap pakinggan, napakasarap malaman na ang Panginoon ay nililid niya ang kanyang bayan. Step by step, mga kapatid. Bawat pagkapang natin, bawat pag-alis natin ng ating tahanan, yung ating mga pastors sa tuwing sila ay pupunta sa isang banal na gawain, bawat pagkakbang mga kapatid, nadadama natin yung kabutihan at pagpatubay ng ating Panginoon upang sa gayon ang mga gawain ng ating Panginoon ay patuloy na magtagumpay, patuloy na lumago sapagkat mayroong Diyos na siyang pumapatnubay sa atin. Kaya pala ang title ng ating lesson ngayon, Unparalleled Mission Growth. Ibig sabihin, itong paglago na ibinibigay ng ating Panginoon ay hindi natin maikumpara, hindi natin malirik na kaya natin itong gawin. Only sa kapangyarihan ng ating Panginoon kung bakit nangyayari yung mga bagay na ito. So, harinawa, mga kapatid, ako'y nadalangin na patuloy tayong kumapit sa ating Panginoon. Patuloy tayong makisangkot sa banal na gawain. At patuloy nating maramdaman kung papaano tayo bilang mga mumunting mga lingkod ay maging bahagi sa isang malaking gawain. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.